si Tita M, ang woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio ug sa tibuok kapupudang Pilipinohon untop kon alas 8:04 sa kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalaan, maayong adlaw. Kumusta? Welcome sa atong programa, Newsline. Dinigyapon sa Bantay Radio, Cebu. Adlaw na sab nga Lunes, Pitsa 29 sa Hunyo. Second to the last day. Dining buwan sa Hunyo, mga igala. Mga kabantay. Hapit na gin matapos ang atong kuan. Hapit na matapos ang atong buwan sa Hunyo, mga higala. Nya, doon na tayo gamay adjustment dire. Ang unang balita nga akong hisgutan, mga higala, may tungod ni sa rates sa Visayan Electric Company. Doon ay pagsaka dulan piso ang matag kilowatt hour. No? Per kilowatt hour nga bayranan na to sa kuryente sa mga residential areas. Ganito lang sa mga Pinoy-ana, no? O manilabing daghan kay ang labing daghan nga konsumidor mao man ang mga naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan, mga pamilya. Bad news ni, dili hinoon tingali kayo ni dako, no? Kundi lang kayo dako ang inyong consumption. Matag kilowatt hour 86 pesos. Dili 86 pesos, 86 centavos gikan sa kanhi nga 12.88 per kilowatt hour. Mahimo naning 13.74 kini anunsyo mga igala sa Visayan Electric Company. Kining maong usbaw gumikan ni sa mga problema nga nahiaguman sa Visayas Grid. Og ang kakuwang gyud sa supply sa kuryente
tungod kay dunay problema ang mga generators kini mga dagko nga mga providers sa elektrisidad mo ay dunay problema. The main reason for the June rate hike is the surge in generation charges na mo'y actual cost niini dito sa gibayran sa mga power distributor sama sa Visayan Electric Company, sa Sibeco, o Cebu Electric Cooperative, ug uban pa nga mga power distributors. Ang nagbuot gini ining presyoha mao ang wholesale electricity spot market o WESAM. Nya ang usa sa mga faktor nga nakaingon ini kay galaan mga kabantay mao ang kakuwang lagi sa supply. Kuwang og supply ang kuryente gumikan kay daghan nga mga power generators nga unta nag-generate og kuryente apan nangaguba ang ilang mga generating sets. Mga dagko ni nga generators dili gagmay. This massive jump in production cost completely wipe out savings gikan sa uban nga mga bahin sa atong electric bill. Bisan ang National Grid Corporation of the Philippines may pagamay sa ilang transmission charges sukad sa Hunyo 1, dili igo ang ilang pagkunhod sa transmission charges, no? Gipabaratuhan sa National Grid Corporation of the Philippines ang ilang charges sa pag-transmit sa kuryente gikan sa mga power generators ngadto sa mga distributor. Apan dili na igo ang maong pagkunhod kung itandi na to sa gitas-on sa pagsaka sa presyo o bili sa kuryente. Mo na nga pagdaginot mo kuryente diha kay galaan ayaw mo palabi kay kana kun unnecessary na gyud pag nga ninyo ang mga switches o sa may mga gadgets diha. Pao nga na ninyo aron maka daginot ang kuryente mo gamay-gamay sa dang atong electric bill. But expect na lang daan nga taas ang atong bayranan karong buwan na kung itandi sa nangaging mga buwan. Kagahapong adlaw mga higala, dunay gihimo nga kalihukan sa protesta ang nagkalain-lain nga mga grupo. Katong gitawag og White Ribbon Movement. Ako nang hisgutan at length karon taon-taon mga higala. Unsay mga gipangayo, unsay mga demands nga gipalanog sa White Ribbon Movement dito sa Manila kagahapon. Nagmarcha sila gikan sa EDSA Shrine paingon dito sa dito sa monumento o sa Manila. Unya kadto pag-dramatize sa ilang mga gipangayo, unahon lang nato ilang gipangayo gikan ni Presidente Bongbong Marcos ug ni Vice Presidente Sara Duterte nga kinahanglang accountable sila. Ilang tubagon ang mga pasangil may tungod sa mga kahiwian nga nabuhat nila samtang sila naglingkod isip labing tag-as una o ikaduha nga labing tag-as nga mga opisyal sa atong gobyerno. Marcos being the president and Sara Duterte being the vice president. So mo na ilahang ipangayo sa ato pa, wa sila gidapigan. Puro sila gipaninglan ni ining White Ribbon Movement. Marcos gumikan sa iyang pagpabaya. Maayong pagpabaya lang o wa bagid siya direktang kalambigitan sa anomalya sa flood control o VP Sara gumikan sa iyang pag-usik-usik sa iyang confidential funds sa Office of the Vice President ingon man sa pagka-DepEd Secretary niya kanhi. Kinahanglang manubag sila. Nakaroon murag ang gisgutan impeachment ramanggon, no? Impeachment ray gisgutan unya murag skip ang bahin sa flood control. Ang mensahe sa mga nagrally kagahapon mga 10,000 ka mga tao mao nga kinahanglang manubagsan. Dili kay impeachment ray gisgutan. Hasta ang flood control project. So murag kulbaan ini katong mga nikalma na unta o murag kampante na ni feel safe na tingali kay impeachment ray gisgutan apan ang ilahang kalambigitan sa flood control anomaly murag nataligaman lang dili na maoy tuyo
sa White Ribbon Movement. Mga cause-oriented groups, mga religious organizations, uban pang mga sakop sa mabuot nga katilingban ni apil sa maong March rally kagahapon dito sa Kauluhan. Dugangan ko ni paghisgot karon taon-taon dapat sa dili pa mga pahinumdum muna. Newsline. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto-Puffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto-Puffy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto-Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity,
dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Newsline. Newsline. Padayon ta sa atong tulumanon mga igala Newsline. By the way, inyo ning nakita og nadungog pinaagi sa Bantay Radio Cebu live stream ingon man sa 102.9 ang South Radio, the voice of the South. Tuwa dito atong kauban nga si Ray Alcuizar. Kaya diri sa atong studio sa Cebu City, duhaning atong mga gwapito nga mga co-pilots diri sa technical side. Dias Kinon Siniza o gingon man dias sa Patrick Biagsong atong kauban diri sa Engineering Department. Sa laing balita, ang Cebu Coalition of the United Vendors Association kon CCCUVA usanis daghang mga kapunungan sa mga vendors diya sa carbon market. Ang naguna na to nga merkado publiko dinhi sa siyudad sa Sugbo. Mi salikway sa mga pasangil nga dagko kay sila kubra gikan sa mga vendors. Matud pa niya kining kubransa nga gisgutan ni Mayor Nestor Archival ug sa uban pa nga mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo. Total ni dili ni tanan para ilaha, total ni sa Arkabala, nya katong abang sa uban pa nga mga optional ni. Na ay pwedeng mo abang, na ay pwedeng dili lang mo gamit. Suga, lantay ug uban pa. Mo ni ang gibutyag ni Maria Pino. Kinis Maria Pino mo ni siya ang pangulo sa CCCUVA. Katong atong na-interview din sa atong programa pipila ka semana na ang milabay mo to si Irwin Gukong sa laing sad nga kapunungan sa mga vendors diha sa carbon market. Nganong na controversial man ning carbon market gumikan kay dunay modernization sa carbon market. In fact, gibag-o na ng mga building diha. Unya, ang mga vendors samtang dili sila supak nga i-modernize ang carbon kay mas nindot man yun. Nindot ang ilang building, nindot ang ilang mga stalls, apan nabalaka sila nga mausab ang management ni ini ug ipiyal sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ngadto na sa Megawide. Kining private company nga mao'y nag-modernize, mao'y ni gasto aron ma-modernisar ang carbon market. Nabalaka sila nga dunay daghan nga mga vendors, mga naninda di as carbon. Ilabi na itong gagmay nga mga vendors nga naalang sa kilid-kilid, wagyo'y pwesto. Apa nagbayad lag Arkabala. So nagbayad gihapon sila sa syudad sa Sugbo, mga kabantay, mga kahigalaan. Ug kabahin sila, naa sila manginabuhi diha. Nya mausan na ang tinubdan sa barato nga mga palitunon para sa mga consumers. Plus the fact nga dunay mga tao nga dili gusto nga mawagtang ang historical value sa carbon market. Kining carbon market gud kun himuon na nimong murag mall, murag mawa na ang iyang pagkakarbon. Mawa na ang iyang pagkakarbon o niya murag puro na lang mall, wa na'y mawagtang na tong makasaysayanon kayo sud sa pila ka dekada na nga milabay. Nga doon na tay carbon market nga ingon ana gitsura. Kung i-modernize, ninduton ang mga building, limpyuhon, dili na baho. Welcome development na. Bisan ang mga vendors diha malipay. Ang ilaharag yung gipanagan-an nga tingali og magluos na lang niya ang private company, ang Megawide, pamahal sa presyo o pamahal sa ilang abangan sa mga stall hangtod nga prohibitive na. Dili na tanan nila maka-afford sa pagpaninda diya sa carbon og daghan. Dili lang usa, duha, kundi gatusan ka mga tinderog tindera ang mawad-an sa ilang panginabuhi nga unta, dugay na kaayo sila nga naninda diya sa carbon market. Mao na ang issue
nganong pirmining nahisgutan ng bahin sa mga vendor sa carbon market, mga kabantay. 22 minutos man mo labay ang alas 8 sa buntag dinhi sa atong panag-uban sa Tulumanon Newsline. Mao ni ang Monday episode sa atong programa Newsline nga gidalit ka na tuban ng maayong tinguha sa Lacto Puffy. Tagbuhat sa nabantog na kaayong probiotic energy drink Lacto Puffy, makapalig-on sa atong gut health, pinagi sa probiotics, pinagi sa good bacteria. Lain atong sponsor mga higala, maong sister company sa Lacto Puffy nga Asi Laboratories. Tagbuhat sa nabantog na kaayo o himalita na kaayo nga mga produkto sama sa Insumo Plus. Maayo kayong mo neutralize sa baho. Ito na problema sa basura, palit mo Insumo Plus eh. Contact mo sa atong mga kauban diri. Ma-mitigate ng problema sa baho sa basura o bisan unsa pa nga nanimaho diha kay pinaagi sa probiotics o good bacteria, microorganisms. I-neutralize nila ng bad bacteria. Bacteria may makaingon sa baho. Kuno pa'y bacteria dili magina manimaho. Apan kining good bacteria, kining probiotic microorganisms, mao ni siya ang mo neutralize niya na. Insumo Plus, unya katupang uban nga mga produkto, Antika, Icon, ug uban pa nga mga produkto nga gigamit sad sa atong mga kaigsuunang mga mag-uuma. Daghan kay mag-uuma nga nag-atang nining atong mga programa. Mga tulumanon sa Bantay Radio Cebu. So muna mga igala ang ako lang nagilakbitan kay mao man na siya ang importante kaayo nga ato sang hisgutan ng atong mga sponsors. Mao man ni ang hinungdan ngano nga nagpadayon ta sa atong tulumanon matag adlaw atong mga programa sama nining Newsline nga usa ka radio magazine program. Murag doon nagigamay nga problema atong kuan ay atong mixer taon. Sige lang, no? Naani gamay problema unya kinahanglan ni og hurim-hurim. Intermittent ang iyang sound. Ang atong takna 25 minutos suman ang alas 8, laingot ong sa mga pahinomdom una ta. Newsline. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay kunoan na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tawag tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring
health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang ginigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mupatok sa high blood pressure o mapaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Newsline. Balik ta sa atong tulumanon mga higala. 31 minutos na humanulabay ang alas 8 sa buntag. Unya akong sumpayan tong March rally kagahapon dito sa Manila sa White Ribbon Movement. Lagi ang ilang yung kinakusgan nga demand mao nga ang Marcos administration ingon man si VP Sara kinalang mutubag sa mga agrabyo sa katawhan batok nila. Para sa mga wa masayod, nganong doon na may mga marcha, rally, demonstration, gitugot na sa atong Batakang Balaod. Doon na tayo, tungod kay usata ka demokratikanhon nga nasod, we have the right to peacefully assemble and seek redress for our grievances. Basta malinaon lang, mahimong magpundok ta. Aron atong pangayuon ang kasulbaran sa atong mga agrabyo, unsa ni mga butangang agrabyado ta, ilabi na, bahin sa pagdumala sa gobyerno. So, kanang accountability, kanang katungdanan sa usa ka public servant
presidente man ka, vice presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, basta public servant, elective or appointive nga mga public servants, kung doon na gani agrabyado sa inyong serbisyo, kinalang manubag mo. Dili mahimong magtago-tago lang mo. Nakaron, unsa may tulubagon ni Presidente Bongbong Marcos o sa iyang mga kaalyado. Ang ilang tulubagon, pasangil ba o? Nga ilang gihilabtan ang budget sa Pilipinas, ilang gibutang dito sa atong nasudnong budget, unya, gibudgetan nila ang nagkalain-lain nilang mga kauban para sa flood control projects nga nahimo ng way klaro. Either substandard, wa matarong pagkatrabaho, or on paper, papel lang ang proyekto pero wa gyud. Apan ang kwarta na to, gigasto. Sumuna, kinsa may dunay tulubago ni ini, natural. Si Presidente Bongbong Marcos, kinalang mo explain siya naunsa ni, si kanhi Speaker Martin Romualdez, si Zaldico, ang uban nga mga congressman, nga ilang mga kaalyado, ug doon na magani tingali dili kaalyadong nakaapil sad, apil ang mga senador. Kinalang mutubag sila ni ini. Ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, DPWH, ingon man ang mga district engineer sa nakalain-laing distrito, og ang mga kontraktor. Kadtong mga kontraktor nga mooy nahimutang dito sa kontrata nga nagtrabaho sa proyekto. Sila mo ipanilnga ni ini. Kay nabaniog man ni mga higala apan karon murag nalubong man ni sa kasikat sa impeachment, umaabot nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wa ko mag-ingon biyaan tana, kalimtan ta ng impeachment ni VP Sara. Padayonon tana, maminaw ta. Humanaman ang pre-trial brief, humanaman ang pre-trial conference, mahitungod nining impeachment. Unya, kung way mga kakulian, scheduled na ni unya sa Hulyo 6. Sa ato pa karon pit sa 29, ug maamoy katapusan, o sa kasimana na lang mga higala, magsugod ng impeachment trial, batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Nahumana sa miaging simana ang pre-trial brief, pre-trial conference. Unsa may diha sa pre-trial conference? Nag-abot ang mga abogado sa prosecution, ang mga congressmen prosecutors ug ang ilang mga private prosecutors ug ang defense lawyers nga mulaban manalipod ni VP Sara. Nag-abot sila kay murabag aron mamubo ang process sa impeachment, dili kayo langan markahan nila ang mga ebidensya. Unyag dunay mga ebidensya gani nga dili na angay debatihan, dili na lalisan, ila na nang stipulate nga kini nadawat na niha, gidawat na ni sa defense, o kini gidawat na ni sa prosecution, ingon ni anak, dili tan lang na i-appeal sa debatihan pa unya. Pero katong dili sila magkaoyon, of course, debatihan na during the impeachment trial. So mao nay purpose sa pre-trial conference. Og ang trial proper unya sa Hulyo 6, ato ng paminawon. Apan ang pangutana, kanus ama nato panilngi si Presidente BBM, si Speaker Martin Romualdez, sila si Zaldico, tago naman silang Zaldico gani. Kini sila Chis Escudero, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, ug uban pa, sila Mark Villar. Doon naman sa pasangil batok nila nga hilambigit sad sila sa anumaluso nga flood control projects. Unsaon naman na. Ang mga pro-Duterte nga mga tao nga dapig sa mga Duterte miingon, siguro lang na ninyo si VP Sara og lisod-lisod. Apan kamo gikalimtan lang ng inyong kasalanan ang inyong tulubagon sa flood control projects. Giswayan bitaon datos BBM og impeach. Dungan-dungan sila sa VP Sara. Apan ang nahitabo, niingon ang ubos nga bay balaoranan, kaya adto na magsugod ang impeachment, nga wa man mi kakita og sufficiency in substance sa pasangil batok ni BBM. Wa sila kakita o wa na lang gid sila mutan-aw tungod kay kaalyado man nila si BBM. Apan sa laing bahin diri sa kang VP Sara,
nakakita sila og sufficiency in form, in substance. Unya, nakakita sila probable cause, mao maganing ilang gitransmit ngadto sa Senado. Kay adto dito Hosaya. Ang Senado mo convene isip impeachment tribunal ug ang mga senador mo'y senator judges. Ug gani tungod niining hitabo ang mga higala daghan na nga mga intervening events nga nahitabo sa mapananglitan atong pag-ilog sa liderato. Gikan ni Tito Soto pagka Senate President giilog sa grupo ni Alan Peter Cayetano, giilog na sagbalik karon ang mayoriya na sa Senado mao ang grupo nga gipanguluhan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Kapan gawas pa niya ang mga higala dihay panahon nga si Bato didto niapil sa deliberation mo itong hinungdan nga na presidente si Alan Peter Cayetano o kajot niya diha patoy buto-buto sa Senado kay gisuong kuno sila apan napamatud-an nga stage managed diay sa to pa drama-drama lang and later on pagkakaadlawon nilaya si Bato igo ra siya nga nibutar para ni Alan Peter Cayetano nilaya siya pagkakaadlawon kay dakpunon man siya sa International Criminal Court. So mo na akong giingong mga intervening events nga dili gyud dalaygon in town og makauuaw para sa usa ka supposedly august body, honorable body nga mao ang Senado, the upper chamber of our bicameral legislature. So tungod niini mga higalang pagbira-bira bitaw na polarization between DDS og Bongbong administration sa Pilipinas karon murag wa na ibili ang ubang butang. Ang bililhon na lang mao kinsay makapabor o kinsay maalkansi. Maalkansi ba ang grupo sa mga Duterte o makapabor ba? Maalkansi ba ang grupo ni BBM o makapabor ba? Pero dili man guna maoy totality sa atong pagpakabuhi sa Pilipinas mga higala. Labaw pa ni ana ang interes sa katawhang Pilipinon ug dili lang unta ta magpadayon o kanang magpaturatoy magpatuyang sa nga atong itingob ang atong tanang energy paglaban sa administrasyon o paglaban sa mga Duterte nga mao ang oposisyon. Doon na pa'y daghan nga mga mahinungdanon kayong butang nga angay na itong atimanon mga higala. Ug busa dili ta magpada usa sa problema ron kining atong pagkabutang ang atong ekonomiya. Napay laing daotang balita. Nahugno ang peace process tali sa Amerika o sa Iran. Imbis nga dunay 60 ka adlaw unta to silang gitagal para sa pagpadayon sa kaning ceasefire, kanang hingpit na gyud nga paghunong nas gubat ba nya balik na tas normal. Ablihan na ang Strait of Hormuz dito ang libuan ka mga barko nga napending nahunong magkarga unta to sila og fuel ug uban pang mga produkto apan nahunong dito kay hadlok mang bombahan sa Iran. Ang Iran man mo'y duol kaayo dito unya capable kaayo nga mubomba sa mga barkong mangagi dito kundili mangayo sa ilang pagtugot. Nya usa sa hinungdan nganong mag-ceasefire si US President Donald Trump interesado kay nga mag-ceasefire kay apektado ang tanang nasod sa kalibutan, adversely affected ni ining krisis sa ekonomiya brought about or as a consequence sa pagsong sa Amerika o sa Israel dito sa Iran ni atong February 28 nining tuiga. Kanus arto February 28 nilabay ng March, April, May, hapit na matapos ang Hunyo. Nalipay na unta ta kay sige nang nag-us-us, sige nang nikunhod ang presyo sa gasolina, diesel fuel, kerosene. Apan karon murag balik ang gubat. Hinaut unta nga dili lang
full-blown ang pagbalik ni Gubata. Mubalik na lang gihapon sila sa negotiating table pan. Nahitabo man to dihang dunay may larga na unta nga barko katong Singapore registered nga barko gitirahan sa Iran. Wala karon na sa coast Donald Trump giatake na sa ng Iran. Doon na sa mga bombing sorties dito sa Iran, nibawas na sa ng Iran ngadto sa mga US interest sa Middle East, sa nagkalain-laing nasod sa Middle East. Na may mga bases sa Bahrain, sa Qatar, sa Kuwait, sa Dubai. Mausan na ang tirahan sa Iran kung mubawas sila. So, ug mo escalate na po nigbalik, musaka na po balik ang pagbumbahan ay tali sa Iran o sa Amerika. Expect lang nga musaka na sagbalik ang presyo sa gasolina, diesel fuel ug uban pa nga mga petroleum products. And if that happens, musaka na sang presyo sa nagunang mga palitunon, ingon man sa mga basic services, mumahal. O kinsay magantos, kita nga mga yanong lungsuranon. Upadayon, ang atong tuluman ng Newsline, apan sa dili pa ni asay laing mga pahinumdom. Newsline. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kini maumatang sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow! Uban sa Coffee Grow. Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban
uban sa Papi Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrato, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abdik ang imong mga manok panabo. Mao gi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, mao ra gyud na nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Di gyud sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Enzumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga naa sa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Inzumo Plus is one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Inzumo Plus! Inzumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao ug kahayupan, makawagtang sa mga langaw ug lamok, barato ug makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Inzumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Inzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Balik sa itong tulumanon kay Galaan, 10 minutos sa nilipang alas 9. Nagtanaog na minaw ka sa Newsline sa Bantay Radio Cebu, ubaning inyong alaga June Carillo. Niadtong Hunyo 8 mga higala, mo ito'y pag school opening, pagbukas sa klase para nining tuig 2026-2027, school year 2026-2027. Niya ni adto sang higayon na mga higala nga nahitabo ang usa ka trahedya dito sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Unsa man tong trahedya? Dunay school shooting. Dunay school shooting mga higala. Unya, tulo ang namatay, duhang babae, usang lalaki, kapin sa 20 ang naangol. Ngano ako ning gibalik paghisgot tungod kay makapabalaka ning trend karon gani makita ni sa social media nga naapay daghan nga mga panghitabo diin
Naay manghulga nga sa Tacloban to, sa una karong sunod lain asad school shooting gihapon. Daghan na kaayong mga theory ni ini mga higala kun ngano apan ang usa ni ana kanang gitawag og NVE, nihilistic violent extremism. Nga naa sa mga batan-on unya matud pa anha na makuha nila niya ng mga games, mga duwa sa internet. Labi pa niya nang gitawag og Gorebox o gani kining Roblox. Mura magkuan man kaayo. Familiar man kaining duwa sa Roblox. Pero tungod kay dunay chat nga kabahin ang Roblox, na ako no diha matod pa ang mga pagdani na ay mga task nga ihatag sa bata nga nagduwa aron siya musaka ang level. Unya dunay mga timailhan mga higala nga kadtong mga shooter sa San Jose National High School sa Leyte, tingali na influensya to sila ni ining NVE o nihilistic violent extremism. Ang katuyuan ra gid ni mga higala mao nga musikat ning maong mga batan-on nga makabuhat silag mga violente kayo nga mga panghitabo, sama pananglitan sa pagpamatay og daghan nga mga estudyante. Dito sa Columbine, dito sa Amerika, nahitabo ni sa ubang lugar, unya karon nahitabo na po diri sa Pilipinas. Ngano man nga inay mo tagam ang mga batan-on, doon naman hinuoy madasig, ma-inspired nga musunod ni adtong mga shooters. Tungod nini anang gitawag og mimetic theory. Unsa man ning mimetic theory? Kana bang mumimik ka? By nature, mga higala, matod pa sa mga eksperto sa psychology, nga ang tao, dili kay mga Pilipino lang, kasagaran sa mga tao, ang tendency mangupya gyud, musunod. Kung dunay imong mahibaw-an nga ni sikat dito kay mao ni iyang gibuhat, lagmit duna sa ma-inspired nga mubuhat sad sa samang mga panghitabo o samang gimbuhaton aron sad siya mainila. Mao ni ang subo kaayo mga higala. Tungod kay usa ni sa mga downsides, usa ni sa mga disadvantages nga niya nata sa information technology age. Gamay na lang kaing kalibutan kay mahimo magmanawag na tarog taga US, taga laing nasod bisan sa kalayo sa maong mga nasod mga higala, dali na lang kaayo through the wonders of the internet. Kapan usa lang na no sa mga downsides. Daghan kaayong mga advantages o mga bintaha sa internet. Usa na ni ana maong makakita na sad mo namo, makadungog na mo readily namo pinagi sa internet. Kini ding atong broadcast ron, Facebook Live. Kunway internet, dili man mo makadungog og makakita nining atong programa. Usa ni sa mga advantages. Pero balikan ako tong mimetic theory mga higala og maaning bantayan sa mga ginikanan. Wa ba ka ma-encouraged, wa ba ka madasig ng inyong mga linghod pa kay edad nga kabataan diha nga magsuon-suon ining mga school shooter aron mo sikat pud sila. Wa baka sila ni anang maong mga hunahuna. Hinaot untang wa kay kun makabantay mo nga naa sila ni anang hunahuna, maayong paggangon ninyo mientras sa iyo pa. Unsa ning mimetic theory? Si René Girard, usa ka French philosopher nga maestro usab sa Stanford University dito sa tinipong bansa. Unya nagtuon siya bahin niini. Ni-conclude siya nga we copy what other people want, how they act, and even how they fight. Mukopya kita. He called this mimetic desire. Mimetic comes from the Greek word mimetikos, from mimestai, or to imitate. Yeah. Dayon, borrowed into Latin,
mimithikos. Kanang gusto tang mukopya aron og nisikat sila ron, mo sikat punta. Mao bitaw na mga higala nga sa among wa paning social media ba. Sa among traditional media kay dugay naman taon ko nga nag-alagad isip sakop sa media, isip radio announcer. Usa na sa mga ethical standards namo nga kung dunay mga pananglitan bata nga nakahimog krimen, nakapatay, nakadunggab, nakapusil, dili kayo na namo ibalita. Ang among ibalita ang developmental nga mga kanang positive nga mga topic. Amo nang sayloan ang mga balita may tungod sa mga violente nga mga nabuhat sa mga bata. Ngano? Tungod kay aware mi nga daghan sang gustong mo sunod. Daghang gustong mo inspire. Kakita mo anang mga tao nga gikan na nanaog sini nga karati-karati inigawas. Mura sad sila mag-flex-flex sad sa ilang lawas. Mura po sila karatista. Kay gusto lagi tang musunod. Kapikata. Ang media nga gusto mo broadcast o gusto nga mo balita og mga violente nga panghitabo, gitawag na namo og tabloid journalism. Kana bang sensational, kanang magkadugo ang mga biktima, daghan ang mga nangamatay, kay mao man ay maka-attract tinuod sa newspaper pa katong papel gyud nga na sa newsstand, ma-attract man dayon nga la daghan ang dugo, palit ko ani. But doon na somehow doon na laing epekto mga higala sa mga nagbasa. Ilabi na sa mga batanon nga wa pa kaayoy hingpit nga kabuot. Ang uban pananglitan doon ay panghitabo sa patay. Atong himuong example tong nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban. Kita, kasagaran, wingon, laka, paita sa ginikanan, no? Padana to ang atong mga bata dito sa eskwelahan, thinking safe sila, maayo ang ilang pagkabutang dito, layo ra sila diri sa karsada, layo ra sila diri sa mga bugoy sa gawas. So, luwas kay sila dito. Samtang magtuon. Samtang mukabot og edukasyon. Apan, ang nahitabo di ay nga, uy, dili man di ay ni sila luwas kay naa man pud ay mamusil sa eskwelahan. Mao nay kasagaran sa atong hunahuna. Pero ang uban lain sad, ang focus sa ilang hunahuna. Moingon sad sila, asikata na atong duhang na musil, ay kinalang ako sad. So, depende na og unsay appreciation sa tao may tungod sa usa ka panghitabo nga gibalita. So muna nga ako ning pasabot din mga higala aron nga ang mga ginikanan namin ron. Tuan naman sa eskwelahan ron ang atong mga kabataan ining orasa. Alas 9 naman. Tuan na sa eskwelahan pero monitora. Hatagi sila gamay nga dili gamay dako gyud nga pagtagad. Bisag busy mo sa inyong panginabuhi, trabaho o negosyo ba? Hatagi ginagpanahon to guide them. Pangutan sila unsa may imong hunahuna dong gusto kang musikat mapareha ka adtong dito sa Leyte. Useless na nga kasikat kay katong mga bata aron tuan na. Ang katong 15 anyos gipasakaan nag mga kasong kriminal, ang 14 anyos lalisonon pa. Tungod sa Juvenile Justice and Welfare Act. But dili gyapon siya gawas nun. Adto siya sa Rehabilitation Center nga gidumala sa Department of Social Welfare and Development. So palihog mga ginikanan, pinagi nining atong programa ang Newsline, i-monitor ang inyong mga kabataan. Gahinig yung panahon, bisan sa inyong kabisi, tungod kay kanang mga bata, maunay atong paglaom alang sa umaabot. Inig matiguang na tawa, nata ining kalibutan na, sila na. Sila na'y magpuyo ni ining kinabuhi unta, kinalang matarong ang kinabuhi ng ilang puyan in the future. Dinining tungura atong takupan ng atong tulumanon. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban.
niining inyong alagad, inyong kabantay, June Carillo sa atong Tulumano Newsline. Kinigidalit sa Lactopafi o sa Asil Laboratory. Sa nga usab sa akong mga partners, diri sa Masters Control, diri sa atong Technical Department di sila Skinon Sinisa o si Patrick Biagzong o ingon man sa South Radio to si Ray Quijano Alquizar. Maayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.